Pero ngayon, nasa hulog na ako, malakas na loob ko magsalita. Magsisi na rin kayo. Tumalikod na rin kayo sa inyong mga kasalanan. Dahil ito pong gagawin natin, ito po ay panghabang panahon. Huwag po nating ipagpalit yung konting bagay dito sa lupa na malapit nang matapos. Matatapos na yung grasya, yung habag ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Maghahari na po si Antikristo after rapture. Yung ayaw sumunod kay Kristo, ibibigay ni Kristo kay Antikristo. Antikristo, ayaw nila sa akin. Kaya sa'yo na lang sila. Ayaw sumunod sa akin. Kaya sa'yo na lang. Ganun po talaga mangyayari. Kaya yung mga anak kay Kristo na sumusunod up to now, at yung mga desidido na sumunod kay Kristo, susunduin po tayo ni Kristo. At yung ayaw magpatuloy sa pagsunod kay Kristo, okay, may Kristo rin, kaya lang may anti-Kristo. Amen? So, mamili ka kung sino ang gusto mong sundin. Kung gusto mong mapasama sa sunduan, sumunod ka na kay Kristo. Talikuran mo na si Antikristo na ayaw din kay Kristo. At lahat ng ayaw kay Kristo, okay, anti-Nene Aguilar tayo. Di ba? Ganun yun eh. Pro-Nene, anti-Nene. Lahat ng anti-Nene, tanggal. Okay? So, kailangan kay Jesus Christ po tayo. Amen. So, kung totoong ikaw ay sumasampalataya, merong ipinasasabi sa iyo ngayon ng Diyos. Gusto mo bang marinig kung ano pinasasabi sa iyo ng Diyos? Ang sabi ng Panginoong Hesus, lumapit siya, Mateo 28:18-20. Ang sabi ng Panginoong Hesus, lumapit siya ngayon sa bawat isa sa atin at ang sabi, hey, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya habang kayo ay humahayo, gawin ninyong alagad ko din, na katulad nyo ang lahat ng tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At verse 20, eto yung gagawin ninyo. Tuturuan daw natin sila na sumunod sa lahat ng utos ng Diyos na nakasulat sa Biblia, hindi kwento lang, hindi katha. Ang sabi rito, meron naman siyang pangako. Ang sabi niya, tandaan ninyo, ako ay laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Hanggang rapture, sasamahan kita. Magiging kasama mo si Jesus Christ kapag ginawa mo to. Sabi niya, habang humahayo kayo, ibig sabihin, habang kayo ay gumagala kung saan-saan, habang ikaw ay nasa trabaho mo, nagbabantay ka, wala kayong magawa, maghapon kayo nagkukwentuhan, mag-share ka. Ano ba ang ginawa sa'yo ng Diyos? Men, maglabasan kayong dalawa. Alam mo ba, dapat siguro magsisi na tayong dalawa, no? Dapat ganun na, no? Magkumbinsihan kayong dalawa. Uy, magbago na tayo. Siguro maganda yun, ano? Pag medyo meron nga ako nasabing hindi maganda, paluin mo nga ako. Magtulungan nga tayong dalawa. Pwede? Kaysa magchismisan tayo tungkol sa artista, mag-pray tayo, no? Mag-pray, maghawak kayo ng kamay. Lumapit kayo sa Diyos. Ang sabi kasi ng Panginoon, 2 or 3 gather in my name, I am in the midst of them. So, walang kwenta na kayo kailangan marami. Hindi. 2 lang kayo, sabi ng Diyos, andyan ako sa gitna nyo. Nakikinig ako. Amen! Hallelujah! And God is able to help us and God is able to change us. 2 lang, kuha ka, prayer partner. Halika, pareho tayong pasaway eh. Halika, magsisi na tayong 2. Isuko na natin lahat to kay Lord. Amen! Napakaganda nyo po yung gagawin. At yung yung mga gawain nyo dati, iyan ang magiging patotoo nyo ngayon sa tao. Katulad ko. No? At doon po nag-glorify ang Diyos. Ibig sabihin, walang mahirap sa Kanya. Kahit saksakan ng sama ng ugali mo, kayang-kaya yan ni Kristo. Basta willing ka lang na magpaayos sa Kanya. Hindi mahirap sa Kanya yon. Inaantay niya lang yung, Lord, sige,
payag na ako. Baguhin mo na ako at susunod na rin ako sa iyo. I am decided na maging alagad mo. Amen? So lahat po yan ay kailangan meron kang gagawing pagsasalita. Kaya sabi, ang buhay at kamatayan ay nasa dila. Kailangan hindi pwedeng nag-aantay ka lang. Hindi. Kailangan may sabihin ka, Lord, gamitin mo naman ako. Bakit mo ba ako binuhay? Ano ba ang dahilan? At kung ano man ang dahilan, Panginoon, gawin mo sa akin. No? At alam niyo po ba ang Panginoon, ito po pala yung nalaman ko nga itong verse na to nung Friday, tinuro ko ito. Nagturo po ako ng Friday. Diba sabi ko po, pag wala si Pastor Dexter, I'm here. Makakalimutan niyo po yung ating usapan. Hindi ko po kayo alagad ni Susan, tayo po ay alagad ni Kristo. Amen. Hallelujah. So, ang sabi ng Panginoon, ako ay laging kasama ninyo sa katapusan ng mundo. Gusto niyo bang laging kasama si Jesus Christ? Alam niyo ba na si Jesus Christ ang nagpapalayas ng demonyo? Alam niyo ba na si Jesus Christ ang nagpapagaling ng mga may sakit? Bumubuhay ng patay? Gusto mo bang mangyari yan sa'yo? Ang sabi rito, may gagawin ka. Humayo ka, ituro mo sa tao na magsisi sila at sumunod kay Kristo. At ang sabi ni Jesus Christ, ito lang pala yung sinasamahan ni Jesus Christ. Yung nangangaral. Kaya pala yung iba, bakit ganun? Ayaw lumayas yung demonyo. Kasi hindi mo pala kasama si Kristo. Dahil kay Kristo lang naman yung takot hindi naman sa'yo. Hindi sa akin takot. Ulit. Gusto ko po makuha po ninyo. Kanino takot ang demonyo? Kay Jesus. Gusto nyo ba laging kasama si Jesus Christ? Amen. Ang sabi ni Jesus, hanggang katapusan ng mundo sasamahan kita. Kapag ikaw ay nangaral sa tao, ipinangaral mo mabuting balita, tinuruan mo silang sumunod sa akin, asahan mo, kasama mo ako. At pagkasama mo ako, gagaling ang may sakit, lalayas ang demonyo. Hallelujah! Amen! Alam nyo na ngayon kung bakit napakalaga ng pangangaral. Praise the Lord! So, ang sabi dun sa Acts 1:8, ang sabi rito, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. So, nung tayo po ay na-born again, tinanggap si Jesus Christ as Lord and Savior, si Holy Spirit po ay nasa atin. Ganun lang, si Holy Spirit nasa iyo. Ngayon, hindi kumikilos yan si Holy Spirit na yan. Halika rito, King. Ikaw si Holy Spirit. Eto si Holy Spirit, nung tinanggap ko si Jesus Christ as Lord and Savior, nasa akin na si Holy Spirit, nasa tabi ko siya, nasa puso ko siya, as in ganitong ganito. Lagi siyang handa na gumawa ng himala at magpalayas ng demonyo. Pero dahil ako ay hindi kumikilos, lagi ako nakaupo, lagi ako nagbabasa ng dyaryo, lagi ako nanonood ng TV, wala akong ginagawa para kay Kristo, hindi siya kumikilos. Gusto ko po maintindihan po ng lahat ito. Hindi po ako nagpapalayas ng demonyo, kundi si Holy Spirit na nasa akin. Kaya gusto nyo bang laging kasama si Jesus Christ? Na kinatatakutan ng demonyo, na tumalo sa demonyo, tumalo kay Satanas? Gusto nyo po ba yon? Preach Jesus Christ to all people. At ang sabi ni Holy Spirit, kasama mo ako lahat. Siya lang po lahat ang gumagawa ng pagpapagaling. Siya lahat ang nag-aalis sa mga demonyo na nag-iimpluwensya dun sa taong adik. Siya. Kaya sabihin, bakit anointed yung pastor na yon? Kasi masipag mag-share ng word. Masipag magpahayag at magturo ng salita ng Diyos. Kaya dahil masipag din kumilos at magpakawala ng power si Holy Spirit.
Siyempre naman, bakit niya naman gagamitin ang power niya sa mga tamad? Kaya sabi, isa kang hangal. Puro ka faith, I believe in Jesus, pero wala kang ginagawa. Hindi magamit ang power ni Holy Spirit sa maraming tao, kaya hindi sila maniwala kay Kristo. Amen? Glory to God. So, sabi dun sa Marcos, punta tayo sa Marcos, it's about time. It's about time. Hindi kailangan mag-aral kayo sa Bible school para mangaral kay Kristo. Sabihin nyo lang, alam mo ba, na si Jesus lang ang nag-iisang tagapagligtas ng buong tao sa mundo? Kailangan mo siyang tanggapin bilang Panginoon, tagapagligtas. Kailangan basahin mo ang salita niya para ikaw ay makapagpatuloy na masumunod sa Kanya. Kaya alam nyo rin, kapag false na ang sinasabi, pag mali na tinuturo ko, makapagsasalita kayo dahil makikita nyo, hey, mali na tinuturo ng pastorang ito. Dahil nagbabasa kayo. Amen? Kaya sabi doon sa Marcos 16:15-20, kanina sabi ni Mateo, lagi daw natin kasama si Jesus. Ano naman sabi ni Marcos? Ang sabi ni Marcos, sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. So habang kayo nagde-date sa MOA, ang ipahayag mo at ang ipagyabang mo ay si Jesus Christ. Alam mo ba, dati sama-sama ng ugali ko, buti na lang nung na-born again ako, alam mo na bago, nawala yung pagiging bugnuting ko. O diba? Iyon daw ang sabi, habang humahayo daw tayo sa buong mundo, ang sabi, hindi para ikaw magpahinga ng 3 days sa Bangkok at sa Hong Kong. Ang sabi, habang ikaw nasa Hong Kong 3 days, ipangaral mo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ano yung magandang balita? Ang magandang balita po, hey, bayad na ang kasalanan. Pagsisihan mo na lang ang kasalanan mo. Tanggapin mo na lang yung sakripisyong ginawa ng Panginoong Hesukristo. Tanggapin mo na lang. Kaya, please, magsisi ka na hanggat may panahon pa. Tumalikod ka na. Dahil ang kapatawaran po na ibigay na, that's good news. Bayad na yung kasalanan. So tayong mga makasalanan dati, tumalikod na tayo. Umalis na tayo doon. Kasi bayad na eh. Kumbaga sa bahay, ang linis-linis na, dinudumihan mo naman ang dinudumihan, nakakainis ka naman. Diba? Bayad na linis na malinis na yung buhay mo, nilinis na ng dugo ni Jesus. Verse 16, ang sino man daw sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Eto, dito nyo malalaman kung totoong ikaw ay sumasampalataya. Ang sabi rito ng Panginoon, ang sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng himala. Ano yung himala na yon? Sa pangalan ko, mapapalayas nyo ang demonyo. Magsasalita ng iba't ibang wika, hindi sila kahit dumampot sila ng ahas o uminom ng lason, at gagaling yung mga may sakit na mapatungan ng kamay. Nangyayari ba to sa'yo? Nakakapagpalayas ka ba ng demonyo? Gumagaling ba yung mga may sakit kapag pinapatungan mo naman? Then, sumasampalataya kang totoo kay Kristo. Ikaw ay alagad ni Kristo. Hello? Malinaw po ba? So malalaman nyo, di pwedeng, ako na kay Kristo rin. Oh? Pag hindi nyo po nakikita itong sinabi ng Biblia na sign, na tanda, may tanda. Kumbaga, di ba alam natin yung, tingnan ko nga kung talagang peke yan o totoo yan. Di ba alam natin yung genuine at hindi genuine. Gayang-gaya pero kita, mayroong diyang pagkakakinanlan na peke yan. So, may peking Kristiyano at may tunay na Kristiyano. Ang tunay na taalaga daw ni Kristo, nagpapalayas ng demonyo. Hindi minamagnet ang demonyo. Hindi inaanyayahan ng demonyo, kundi pinapalayas. Mukhang malungkot kayo. Mukhang kayo yata pinalayas ng demonyo. No? Amen daw, pinalayas daw siya ng demonyo. No? Hindi pa niya alam ang sinasabi niya. Verse 19, ang sabi rito, pagkatapos niyang magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay inakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. So, nung po siyang inakyat sa langit, yun po yung rapture niya. Diba, namatay siya pero hindi siya nabulok.
Inakyat siya sa langit. Ito yung rapture time ni Jesus Christ. At ngayon, nasa kanang kamay siya ng Diyos. Ang